Ang pangalan ko ay Evangeline Eva Santos at 29 anyos na ako. Gabi nang sinabi ng boyfriend ko, hindi pareho yon. Kaibigan ko lang siya. May isang bagay na napakaliit at napapagod sa loob ko na tumayo, naghubad ng apron at lumabas sa bersyon ng sarili ko na patuloy na nag-audition para sa pangunahing respeto. Nakaupo ako sa lababo namin, kulubot ang pulso mula sa mainit na tubig. Mahinang umuungal ang lungsod sa labas ng bintana sa ikatlong palapag. Tumutulo ang gripo sa kawali, umuusbong ang singaw sa salamin, amoy ng bawang at sabon ng pinggan na umiikot sa hangin. Pumasok si Liam, hindi, Liam na lang, pero sa kontekstong Pilipino, tawagin natin siyang Liam Reyes, sa kusina na may maluwag at madaling lakad na lagi niyang ginagawa kapag may sasabihin siyang malaking bagay pero magpapanggap na walang halaga. Sumandal siya sa counter, nag-scroll sa cellphone, maliwanag ang screen sa panga niya. So, sabi niya ng casual, pupunta ako sa Tagaytay Highlands next weekend. Sa una, akala ko mali ang pandinig ko. Kumurap ako sa kawali, walang malay na kinukuskus ang spot na matagal nang malinis. Ano yon tanong ko nang hindi tumingin? Ngumiti siya, mata pa rin sa phone. Yung boutique hotel sa Tagaytay, yung may wine tasting at cheese pairing, may promo sila. Si Chloe, sa Filipino adaptation, Clarice Claire Mendoza, 28 anyos, best friend niya mula kolehiyo, ang babaeng kinakausap niya araw-araw sa text, may folder ng inside jokes na hindi ako kasali. Yung kinukunan niya ng lunch 2 beses sa isang linggo para mag-catch up, kahit kami halos walang oras mag-dinner magkasama sa gabi. Kailan tayo pupunta, tanong ko ng maingat. Tinignan niya ako na parang ako yung walang alam. Hindi, kami lang ni Claire. Matagal-tagal na kaming walang friend time. Tumigil ang kamay ko. Sumutsot ang tubig sa mainit na kawali. Naririnig ko ang mahinang kalampag ng tubo sa dingding. Weekend trip, paulit-ulit ko sa isip. Kayo lang ni Claire. Sa boutique hotel sa Tagaytay na may, ano nga ba sinabi mo, cheese pairings? Napabuntong hininga siya agad na parang bata akong nakabuhos ng juice. Eva, wag kang ganyan. Pinatay ko ang gripo. Biglang sumigaw ang katahimikan sa tenga ko. Anong klaseng babae yung insecure? Sabi niya, tumayo ng diretsyo. Kaibigan ko siya. Matagal na naming pinaplano to. Friend trip lang. Alam mo naman, Claire, hindi ganyan. Dahan-dahan kong pinunasan ng kamay, nararamdaman ang tibok ng puso sa dulo ng daliri. Liam, talagang hindi mo ba nakikita kung paano yan tingnan romantic na getaway sa vineyard-like place sa Tagaytay kasama ng magandang best friend mo na babae? Kayong dalawa lang, inirapan niya ako. Diyos ko, hindi naman romantic yon. Wine tasting ay activity lang, hindi proposal. Pinapalaki mo masyado. Hindi ako komportable na pupunta ang boyfriend ko sa weekend getaway kasama ng ibang babae, sabi ko ng mahina. Kalmado ang boses ko kahit sa sarili ko. Hindi yon pagpapalaki, basic lang yon. Tumawa siya nang maikli, inis na halinghing. May guy friends ka rin naman. Hindi ako nagiging hysterical tuwing kausap mo si Noah Ramirez, 26, co-worker ko. Mabait, medyo sarcastic, kasama ko sa brutal na project last year. Nagkikita kami minsan para kape, nagpapalitan ng memes, nagrereklamo tungkol sa budget. Madali siya, simple, at higit sa lahat hindi kasama sa iisang kwarto sa hotel. Hindi pareho yon, sabi ko. Hindi ko dinala si Noah sa intimate weekend sa Tagaytay. Hindi ako nag-book ng Copley Boutique Hotel kasama niya. Umiling siya. Ginagawa mo lang tong weird. Parang kapatid ko na si Claire. Ayan na naman. Yung linya na narinig ko dati. Parang kapatid. Yung kapatid na accidentally nilike niya ang bikini pics nito ng 2 a.m. Yung kapatid na sinasagot niya agad ang text kahit dinner kami. Yung kapatid na minsan umamin siyang halos nakahook up sila dati, pero matagal na yon. Sinabi ko sa'yo na hindi ako okay dito, sabi ko. Makapalang hangin. Parang nakatayo kami sa hallway na puno ng usok. Hindi kita pinipigilan magkaroon ng kaibigan. Sinabi ko lang na ang sitwasyong to ay lumalagpas sa line ko. Lumapit siya, lumambot ang tono sa patronizing gentleness na lagi akong pinaparamdam na parang pinamamahalaan. Eva, kailangan mo akong pagkatiwalaan. Alam mo namang mahal kita. Hindi ako gagawa ng makakasakit sa'yo. Hindi mo kontrolado kung sino ang friends ko. Healthy relationships have trust. Ayan na naman,
yung salitang ginagamit niya na parang sandata. Trust. At ang healthy relationships may boundaries. Sabi ko, ito ang boundary ko. Tinitigan niya ang mukha ko na parang exam na hindi niya pinag-aralan. Super dramatic ka ngayon. Hindi pareho yon sa romantic couples trip. Hindi ko kailangan ng permiso mo para sa friend trip. May kumibot sa dibdib ko. Hindi ko kailangan ng permiso mo. Hindi sa salita mismo. Sa bigat nito, hindi partnership, hindi usapan. Tahimik na deklarasyon ng hierarchy. Binuksan ko ang bibig para magmalaki ulit, para ilabas ang mga resibo sa isip ko. Ang late night laughs, ang "you'd look good in this dress" text na ipinadala ni Claire, ang pagkabaligtad ng phone niya kapag nagme-message siya habang nanonood kami ng TV. Sa halip, huminga ako ng malalim. May nabali na linya sa isip ko. Asul na chalk dust na nakalutang. Sa isang gilid, yung bersyon ko na patuloy na binabawasan ang sariling discomfort para maging komportable siya. Sa kabilang gilid, yung babaeng wala ng paraan para ipaliwanag ang halata. Alam mo ba, sabi ko, biglang gaan ang boses. Tama ka. Kumurap siya. Oo nga. Tumango ako. Kung sinabi mong friend trip lang, okay. Naiintindihan ko. Dumaloy agad ang relief sa mukha niya na halos masakit panoorin. Alam ko namang magiging okay ka. Lumapit siya, hinalikan ng noo ko na parang pinupuri ang aso na nakaupo na. You're the best. Lumabas siya sa kusina, humahuni, binubuksan na ang website ng hotel para mag-book. Sumandal ako sa counter, malamig ang laminate sa likod. Sa madilim na refleksyon ng bintana sa kusina, halos hindi ko makilala ang sarili ko. Pareho pa rin ang kayumangging mata, ang pagod na buon, ang sabon sa pulso. Pero may iba sa tingin niya, tahimik na kalkulasyon, bigla ang eerie calm. Mamaya ng gabing yon, pagkatapos niyang mag-book at mag-excite tungkol sa vineyards at charcuterie na parang hindi ako dahan-dahang dumudugo sa loob, umupo ako sa gilid ng kama at kinuha ang phone. Nag-hover ang thumb ko sa keyboard sandali. Ako? Hey, random question. I-type ko ang number ni Noah at pinindot ang send bago pa ako mag-overthink. Ako? Still interested sa resort na binanggit mo dati, yung mga 3 oras layo. Tinitigan ko ang message, mahinang katok ang puso sa ribs. Hindi ito tungkol sa revenge, hindi talaga. Tungkol ito sa paghawak ng salamin, ipakita kay Liam kung ano talaga ang itsura ng just a friend mula sa labas. Agad lumitaw ang bubbles. Noah, oh my God. Oo, nabail ako ng body ko months ago. Seryoso ka gumalaw ang daliri ko. Ako, dead serious. Magbubuk ako ng 2 kwarto. Pwede nating hatiin ang gas. May pause, parang pinapatunayan na hindi to joke. Noah, works for me. Kailangan ko rin ng break mula sa spreadsheets at passive-aggressive emails. This is going to be fun. Ngumiti ako ng kaunti kahit sa sarili. Binuksan ko ang website ng resort. Mas malala pa sa Tagaytay, honestly. Sunset sailing packages, couples massages, candlelit dinners na may wine pairings. Ang Instagram nila puno ng mga naghahalikan sa balcony at nag-cheers sa glowing tables. 2 kwarto, sabi ko sa sarili habang nagbubuk. 2 kwarto, malinaw na boundaries, walang linyang nalagpasan kahit hinawakan. Kung tama si Liam, kung talagang friend thing lang, walang romantic, totally harmless, edi walang problema sa kanya kung gagawin ko rin yung eksaktong pareho. Diba dumaan ang linggo sa surreal blur? Ginugol ni Liam ang oras sa pag-usap tungkol sa outfits at wineries at text kay Claire sa harap ko na may shameless ease na parang convinced siyang tama siya. Tuwing sinusubukan kong ibalik ulit, sasabihin niya, napag-usapan na natin to, parang pagsara ng tab. Nag-impake ako ng lihim, itinupi ang damit sa maliit na duffel kapag naliligo siya o nasa labas kasama si Claire, isiniksik ang swimsuit sa pagitan ng jeans at sundress habang distracted siya sa laro sa phone. Dumating ang Biyernes ng umaga, matalim at maliwanag. Inilabas niya ang maleta sa sala, humahuni, suot ang paborito niyang shirt na binili ko para sa birthday niya. Lumitaw ang pangalan ni Claire sa screen na may hair kiss, text at car emoji. Hinalikan niya ang pisngi ko. See you Sunday night. Huwag kang maging mopey. Tawagan mo si Tessa, girls' night or something. Actually, sabi ko habang pinupunasan ng kamay sa dish towel. May plans din ako.
Ngumiti siya ng approving. See healthy, separate activities. Kinuha niya ang bag. Love you. Pinanood ko siyang lumabas at pababa sa hallway hanggang mawala ang tunog ng yabag. Tahimik na tahimik ang apartment. Tumayo ako sandali, nakikinig sa sariling hininga. Pagkatapos ay pumunta sa kwarto, kinuha ang duffel mula sa likod ng closet at inilagay sa kama. Malakas ang tunog ng zipper sa katahimikan. Sa refleksyon ng salamin sa aparador, mukhang kalmado at collected ang babaeng nanonood sa sarili habang nag-eempake. Medyo malungkot siguro, pero hindi helpless. Naiintindihan ko na, bulong ko sa wala. Isinuksok ko ang phone sa bag, kinuha ang susi at lumabas para makipagkita kay Noah. Pag-akyat ko sa sasakyan ni Noah ng umagang yon, kalahati pa ring natutulog ang Maynila. Maputlang ginto ang liwanag na sumasalamin sa windshield, humahaplos sa gilid ng mukha niya habang inaayos niya ang rearview mirror. Morning, sabi niya, ngiting walang anumang agenda. Handa ka na bang makatakas sa gubat ng spreadsheets? Ngumiti ako ng mahina. Kasing handa na siguro ako. May kape na siyang inihanda para sa akin sa cup holder. Oat milk, isang asukal. Eksakto kung paano ko iniinom. Hindi ko nga alam na naaalala niya. Akala ko baka kailangan mo ng caffeine para sa anumang adventure na to, sabi niya. Kinuha ko ang tasa. Wala kang kaalam-alam. Tahimik kaming nagmaneho sa unang oras. Bumabalot ang daan sa rolling hills at umagang hamog. Minsan-minsan, sumasabay si Noah sa radyo, mga lumang indie songs na nagpapaalala sa summer ng kolehiyo. Kakaibang payapa. Walang tensyon, walang paghihintay na bigla akong i-interpret na galit kapag tahimik ako. Sa isang punto, napansin kong natawa ako sa isa sa biro niya. Tunay na tawa, yung bumukas ng isang bagay sa dibdib ko na matagal nang tumigas. Tumingin siya, nagulat. Matagal ko nang hindi narinig yan. Ano yung tawa mo? Tahimik ka nitong mga nakaraang buwan, sum-enkog ako. Matagal nang mahirap na mga buwan. Hindi siya nagtanong pa, tumangulang, mata pabalik sa kalsada. Walang work talk this weekend. Deal. Supposed to be harmless lang sana. Weekend lang, dalawang kaibigan lang para lang ipakita ang punto. Pero habang lumilipas ang mga milya, napagtanto ko kung gaano kaliit nang naramdaman kong ganito sa relasyon namin ni Liam. Madali, matatag, parang hangin. Hindi ko kailangang magtipid. Huminto kami para maggas mga 10:00 sayro. Naginat ako sa tabi ng sasakyan, nararamdaman ang paulit-ulit na vibrate ng phone sa bulsa. Pagtingin ko, baha ng notifications. 12 missed calls, 16 texts, lahat galing kay Liam. Hindi ko agad binuksan. Sa halip, binuksan ko ang screen at nakita ang dahilan. Nag-post si Noah ng story habang nagre-refuel kami. Larawan ng dashboard, kape namin, caption, weekend adventure loading. Hindi ko man lang napansin na kinuha niya yon. Biglang kumirot ang tiyan ko, matalim at magaan. Parang biglang pumayat ang hangin. Tapos, ping, unang mensahe lumitaw. Liam. Seryoso ka ba ngayon, Liam? Sino yan sa story mo, Liam? Tawagan mo ako ngayon. Tinitigan ko ang screen sandali, sinarahan ulit, at ibinalik sa bulsa. Patuloy ang vibrate. Marami pang tawag, marami pang text, hanggang ginawa ko ng do not disturb. Walang nakapansin, syempre. Okay ka lang ba, tanong niya? Oo, sabi ko, humihinga sa ilong. Predictable lang. Binigyan niya ako ng knowing look pero hindi na nagtanong pa. Gusto mo bang ikaw ang mag-drive sa susunod? Baka madistract ka. Kaya nag-drive ako. Matatag na ritmo ng highway, parang paglilinis, milya-milya na, parang sinusukat na hininga. Pagdating namin sa resort, honey-colored na ang langit at parang mga ribon ng berdeng sutla ang mga taniman ng ubas sa magkabilang gilid. Mas maganda pa sa naalala ko sa website, mas maganda meaning mas romantic sa bawat curated Pinterest perfect na paraan. Arched doorways, cascading ivy, mahinang instrumental music sa courtyard. Wow, sabi ni Noah, kinuha ang bag. Kung hindi ko alam, akala ko may con ka para mapamahal ako sa'yo. Tumawa ako. Safe ka. Off-duty ako sa heartbreak ngayong buwan. Ngumiti siya. Buti naman pareho tayo. Sa check-in, ibinigay ng staff ang 2 keycard. Mr. Ramirez, Mrs. Santos, welcome po.
2 kwarto magkatabi. Almusal hanggang alas 10, spa hanggang alas 8. Salamat, sabi ko, at naramdaman ang kakaibang katahimikan ng kasiyahan. Kung makikita to ni Liam, walang paraan para itwist pa. Pero nanaig ang kuryosidad. Habang nagsisign si Noah ng resibo, binuksan ko ulit ang phone. Halos sumabog ang screen sa messages. Liam, 10:43 a.m. Hindi ka na talaga matino. Liam, 10:48 a.m. Sino yan, Liam? 10:49 a.m. Sumagot ka bago pa ako mag-assume ng pinakamasama. Liam, 11:49 a.m. Nakita raw ng kapatid ko ang story mo. Sinadya mo bang ipahiya ako, Liam? 11:15 a.m. Alam mo ba, sige, enjoy sa kaibigan mo. Wag mo lang ipanggap na pareho yon. Yung huli ang tumigil sa akin. Hindi pareho. Dahan-dahan akong nag-type. Ako, weekend lang kasama ang kaibigan. Tulad ng sinabi mo, hindi pareho, di ba pinindot ko ang send, ibinaligtad ang phone at lumapit sa bintana. Sa labas, huli ng sikat ng araw sa salamin ng pool, gumagalaw ang mga pattern sa dingding. Sumama si Noah. Okay ka lang, tumango ako. Sa tingin ko. Tumingin siya ng pahilis. Hindi ka kumbinsido. Uminom ako ng tubig mula sa bote. Naramdaman mo na bang may nare-realize ka tungkol sa relasyon mo ng huli na minsan 2 beses, sabi niya ng mahina. Karaniwan, kapag ginagamit na ng iba ang salitang trust bilang get out of jail free card. Napatawa ako. Eksakto. Casual ang dinner namin ng gabing yon. 2 hiwalay na table ang nakabook pero halos walang tao sa restaurant kaya magkasama kaming umupo. Sobrang dami ang in-order namin. Risotto, scallops, alak. Hindi pa tapos ang kalahati. Busog na ako. Hindi sa pagkain, kundi sa tahimik na pakiramdam ng kaligtasan. Kuwento ni Noah tungkol sa plano sa kasal ng kapatid niya, absurdity ng groomsmen speeches at mahal na photographers. Sinabi ko naman ang obsession ng nanay ko sa coupon codes. Pagdating ng dessert, napagtanto ko na halos 1 oras na akong hindi nag-iisip tungkol kay Liam. Paglabas namin, napansin kong umiilaw ulit ang phone ko sa bag. Sumasalamin sa salamin ng pinto habang pumapasok kami sa courtyard. 27 missed calls. May galing pa sa unknown number, isa pa. Hindi ko na kailangang tignan para malaman. Galing kay Claire, kay Madison, baka pati nanay ni Liam. Laging dumadating ang mga tao para ipagtanggol ang narrative na gusto nilang paniwalaan. Sa kwarto ko, sinaksakan ko ang phone pero hindi binuksan. Tahimik at mabigat ang gabi sa labas. May mga sikadas na humihuni sa malayo. Humiga ako sa kama, nakatitig sa ceiling fan hanggang may mahinang katok sa pinto. Si Noah, may 2 bottled water at mukha na kalahati pasensya, kalahati pag-aalala. Sorry, naisip ko baka gusto mo ng kasama, o tubig, o pareho. Ngumiti ako. Pareho nga. Pumasok siya, sumandal sa dresser, tumango sa phone. Losing it na ang boyfriend mo. Predictable, sabi ko. Sasabihin niyang iba to, na lumagpas ako sa line. Hindi niya sinabi. Pinag-isipan ni Noah. Ginawa mo ba tinitigan ko siya? Ginawa ba niya tahimik na sandali ang lumipas sa pagitan namin? Walang flirting, walang tension, pag-unawa lang. Siguro ang pinagkaiba, sabi niya sa wakas, ikaw ang nagtatanong sa sarili mo ng tanong na, yan, inabot niya ang tubig, tumango ng 1 beses at lumabas. Kinabukasan, sumalpok ang sikat ng araw sa kurtina na parang tahimik na alarma. Patuloy na bumubugang ang phone ko sa nightstand. Liam, 2:13 a.m. Pwede ba tayong mag-usap, Liam? 2:48 a.m. Nakikita ko ang ginagawa mo. Liam, 3:02 a.m. Sabi ni Claire, sinusubukan mong makaganti. Liam, 3:07 a.m. Sinisira mo ang lahat. Sandali, halos naawa ako. Halos. Pagkatapos ay nag-scroll ako pabalik sa unang mensahe. Kaibigan ko lang siya. Pinatay ko ang screen. Sa labas, naghihintay na si Noah sa poolside na may kape at malambot ng ngiti. Handa na bang pumunta sa beach? May parent ng paddleboards. Kinuha ko ang tuwalya. Oo, tara na. Malamig ang tubig na sapat para mapatawa ako ng malakas. Nagkakagulo kami. Nahulog ng 2 beses, sumuko, at lumutang sa likod, nakatitig sa langit. Sandaling simple, masaya ang mundo.
Pagbalik namin sa dalampasigan, nakita kong umiilaw ang phone ni Noah. Notification mula sa social media. Nagmukha siyang nahihiya. Oo, nagpost ako ng picture, medyo nasa background ka. Tumingin ako. Kaming dalawa, ngumingiti, basa, matalim ang araw sa itaas. Nagmukha siyang guilty. Gusto mo bang i-delete? Umiling ako. Huwag, iwan mo. Pinag-aralan niya ako sandali, tumango. Sige. Pagbalik namin sa resort, halos mabaliw na ang vibrate ng phone ko sa bag. Parang nakulong na insekto. Tinignan ko na. Liam, 11:22 a.m. Hindi ko makapaniwala na ginagawa mo to. Liam, 11:25 a.m. Nakita ko ang picture. Liam, 11:28 a.m. Hypocrite ka, Liam. 11:29 a.m. Hindi pareho to. Liam, 11:31 a.m. Sinisira mo kami dahil sa wala. At sa ibaba, bagong mensahe mula sa unknown number. Claire, hindi ko alam anong laro ang nilalaro mo, pero sira na si Liam. Baka lumaki ka na. Matagal ko itong tinitigan. Pagkatapos ay nag-type ako ng 2 salita. Ako. Matutulog siya. Pinatay ko ng tuluyan ang phone. Nang gabing yon, umupo kami sa patio ng restaurant ng resort. Malambot ang liwanag mula sa mga torch. Amoy ng lavender sa hangin. Malapit sa amin, nagkakakampay ang baso ng mag-asawa, matawa ng malakas. May musika mula sa bar, mababa, mabagal, malungkot. Itinaas ni Noah ang baso niya sa akin. Sa mga salamin, sabi niya ng mahina, at sa wakas ay tumingin na sa kanila. Ngumiti ako. Tunay na ngiti ngayon, yung medyo sumasakit. Sa mga salamin, sabi ko. Ang totoo, hindi na tungkol sa paghihiganti ang weekend na to. Tungkol ito sa kalinawan. At napagtanto ko, ang kalinawan ay hindi nangangailangan ng permiso ng kahit kanino. Sa linggo ng umaga, mas magaan na ang hangin sa kwarto, parang lumipas na ang bagyo sa ibang lugar, na iwan lang ang katahimikan. Nag-brew ako ng kape sa maliit na coffee maker sa kwarto, inilabas sa porcelain mug, at umupo sa bintana, pinapanood ang unang liwanag na gumagalaw sa mga taniman ng ubas. Ganito ang umaga na dati kong hinahangad. Tahimik, mabagal, walang notifications ni Liam na sumisingit sa amin, walang boses niyang nagpapaliwanag kung bakit depekto ang discomfort ko na kailangan kong ayusin. Nang mag-vibrate ang phone, hindi ako nagmadali. Pero hindi tumigil ang tunog. Paulit-ulit hanggang hinila ako ng kuryosidad. 47 missed calls, 82 unread messages. Sandali, tinitigan ko lang. Pagbukas ko, dumaloy ang kaguluhan. Liam, hindi mo ako mai-ignore forever. Liam, nakita ko ang picture. Seryoso ka ba, Liam? Lahat tinatanong kung ano ang nangyayari. Liam, umiiyak si Claire. Pinaiyak mo siya. Liam, bakit mo ginagawa? To sa akin nag-scroll ako pababa. Mga mensahe mula sa mga number na hindi ko kilala. Madison, devastated ang kapatid ko. Talagang ipinahiya mo siya. Claire, akala ko mature ka, Evangeline. Toxic behavior, to. Nanay niya, ganito mo tratuhin si Liam pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para sa'yo, hindi ka tanggap-tanggap. May maliit, hingal na tawa na lumabas bago ko mapigilan. Masyadong matalim ang irony para pigilan. Bigla nila akong ginawang kontrabida sa magdamag. Ang hindi mapagkatiwala ang girlfriend, ang manipulative, ang selos na babae na nagtaboy sa kanya. Lahat dahil ginawa ko ang eksaktong ginawa niya. Umiilaw ulit ang screen. Incoming call, Liam Reyes. Pinatunog ko ng paulit-ulit. Sa wakas, nag-type ako ng isang pangungusap at pinindot ang send. Ako. Weekend lang kasama ang kaibigan. Tulad mo. Agad lumitaw ang 3 dots. Sagot niya, "Huwag kang magmalaki. Alam mong hindi pareho to." Isinarahan ko ang phone. Ayan na naman ang phrase na yon, hindi pareho. Sa tanghali, nakaupo kami ni Noah sa isang cafe malapit sa beach. Yung klaseng nagsiserve ng orange juice sa mason jar at tumutugtog ng soft guitar covers ng lumang pop songs. Nag-scroll siya sa camera roll, ngumingiti sa mga katawa-tawa naming paddleboard photos kahapon. Yung isa, multo ko na yan habang buhay, sabi niya, ipinakita ang shot niya sa gitna ng pagkahulog, nagkakalaykay ang paa. Perpektong splash sa mid-air. Tumawa ako, umiling. Dapat i-frame mo yan,
Tumingin siya. Ngumingiti ka na ulit. Buti yan. Hindi ko napansin na tumigil pala ako, sabi ko ng mahina. Pinag-aralan niya ako sandali. Alam mo, para sa akin, hindi kita sinisiraan sa ginawa mo. Tinutugma mo lang ang energy. Baka nga, inhalo ko ang inumin ko. Pero pakiramdam ko pa rin akong kontrabida sa kwento niya. Sumandal siya. Hayaan mo siyang magsulat ng kahit anong version ang gusto niya. Alam mo ang totoo, yun ang sapat, ang simple. Siguro dahil simple nga talaga, pagbalik namin sa resort, pinigilan ako ng front desk clerk. Mrs. Santos, sabi niya ng maingat. May naghihintay po sa inyo sa baba. Biglang tumibok ang pulso ko. Sino isang lalaki po, mukhang agitated. Sabi po niya boyfriend niyo. Papasukin po ba namin sandali, hindi ako makagalaw. Halos hindi nakarehistro ang mga salita. Dumating siya rito. 3 oras. Nag-drive siya ng 3 oras para ano? Salubungin ako, sermonan ako, manalo ako, nilunok ko ang laway. Wala po akong boyfriend. Kumurap ang clerk, dapat po ba naming... Kung gumagawa po siya ng gulo, sabi ko, kalmado ang boses, pakiusap po na i-handle ng naayon. Naunawaan po, ma'am. Paglingon ko sa elevator, naririnig ko na ang muffled shouting mula sa lobby, kilalang-kilala ang boses niya kahit sa dingding. Evangeline, binabaliw mo ba ako, buksan mo ang pinto? Tumama ang tunog sa katahimikan na parang sirena. Lumitaw si Noah sa dulo ng hallway, tuwalya sa balikat. Itinaas niya ang kilay. Yun ba si... Oo, sabi ko, humihinga. Siya yon. Gusto mo bang ako ang... Umiling ako. Hayaan mo na ang security. Bumukas ang elevator. Pumasok ako. Habang sumasarado, humina ang sigaw hanggang tuluyang nawala. Pagbalik ko sa kwarto, umupo ako sa kama. Patuloy na bumubugang ang phone sa mesa hanggang mahulog sa karpet. Hindi ko pinulot. Sa labas ng bintana, nagsisimula ng lumubog ang araw sa likod ng mga burol. Ginagawa ang langit na guhit ng amber at violet. Naisip ko ang unang beses na sinabi ni Liam, pagkatiwalaan mo ako. Kung gaano ko kagusto maniwala na ang trust ay kaligtasan, napoprotektahan niya ang puso ko, hindi susubukan kung gaano karaming sakit ang kaya nitong tiisin. At ngayon, pinapanood ang mga taniman ng ubas na nawawala sa anino na pagtanto ko na hindi niya sinira ang tiwala ko. Inihayag niya lang kung ano talaga ang pundasyon nito, ang katahimikan ko. 20 minuto pagkatapos, tumawag ang security. Umalis na raw siya. Umalis pagkatapos naming sabihing umalis siya, sabi ng lalaki nang paumanhin. Hindi niya kinuha ng mabuti. Nagpasalamat ako, binaba at matagal akong nakaupo roon, nakatitig sa pinto. Pagkatapos ay tumayo ako, kinuha ang kalahating bote ng alak mula sa minibar at lumabas sa balcony. Malamig ang hangin sa gabi, mahinang humihuni ang mga kuliglig. Sa baba, naglalakad ang mga mag-asawa sa garden path, sumusunod ang tawa nila. Itinaas ko ang baso, ininom ng dahan-dahan at binulong para sa boundaries. Walang sumagot ang mga bituin, pero hindi ko naman kailangan. Kinabukasan, puno na naman ang phone ko. Liam, hindi ko makapaniwala na pinatanggal mo ako. Liam, nag-drive ako ng 3 oras para sa'yo. Liam, ipinahiya mo ako sa harap ng lahat. Liam, emotional abuse to, Evangeline. Liam, kailangan mo ng tulong. Tapos ang huli, Liam, kung gusto mong mag-usap, nasa bahay ako mamaya gabi. Tinitigan ko ang mensahe ng buong minuto bago ko binura ang buong thread. May mga bagay na hindi karapat-dapat sagutin. Nang kumatok si Noah para sa almusal, nakapag-empake na ako. Itinaas niya ang kilay. Maaga tayong aalis, oo, sabi ko. Sa tingin ko handa na akong umuwi. Tumango siya, kinuha ang bag. Sige, ikaw ba ang mag-drive o ako? Ako na, sabi ko, ngiti ng mahina. Pagod na akong manguna. Tahimik ang daan pa uwi. Walang musika ngayon. Hangin lang at mahinang hum ng gulong sa aspalto. Sa kalagitnaan, sabi ni Noah ng mahina, hindi mo na siya papayagang magsalita pabalik. Di ba umiling ako? Hindi. Sa tingin ko sinabi ko na lahat ng kailangan kong sabihin, hindi sa salita. Ngumiti siya. Kung ganon, progress yan. Siguro nga. Pagdating namin sa apartment ko, naroon na ang sasakyan ni Liam, nakaparada ng pahilis na parang mabilis siyang pumarada. Napabuntong hininga ako. Siyempre, gusto mo bang maghintay ako, tanong ni Noah? Hindi na.
Sapat na ang ginawa mo. Nagdalawang isip siya. Mag-text ka kapag tapos na. Sige, promise. Pagkaalis niya, humugot ako ng malalim na hininga at pumasok. Hindi nakalak ang pinto. Yon ang unang senyales. Sa loob, may mga kandila sa mesa. May alak na sa 2 baso. Nakaupo si Liam sa counter, suot ang button-up na pang-espesyal na hapunan. Pula at pagod ang mata niya, desperate. Pwede na ba tayong mag-usap ngayon, sabi niya, nang mahina. Sige, sabi ko, inilapag ang bag. Pero nag-e-empake ako habang nag-uusap tayo. Ano, nabali ang boses niya? Evangeline, hindi, seryoso ako. Maayos natin to. Naintindihan ko na. Alam ko na bakit ka na-upset. Pumunta ako sa kwarto, nagsimulang maglabas ng damit mula sa drawer. Talaga ba sumunod siya? Tumaas ang boses? Oo. Hindi dapat ako pumunta. Hindi dapat sinabi kong insecure ka. Hindi ko lang naisip na talagang gagawin mo to. Tumingin ako, itinupi ng maayos ang shirt niya. Ibig sabihin, ipinakita ko sa iyo ang salamin, kumurap siya. Nalilito. Ano salamin, inulit ko? Sinabi mong hindi pareho. Tinapat ko lang. Nagnyuko ang mukha niya, frustration na lumalabas sa pagmamakaawa. Hindi pareho. Kasama mo ang lalaki mula sa trabaho. Nakita ng mga tao ang pictures mo. Pinahiya mo ako. At ikaw kasama ang babaeng pinaglandian mo ng maraming taon, sabi ko. Matatag ang boses. Pinahiya mo ako. Natigilan siya, manipis na sinulid na ang hangin sa pagitan namin. Overreacting ka, sabi niya sa wakas. Hindi, sabi ko. Isinara ang bag. Tapos na ako sa pagre-react. Mahaba at malutong ang katahimikang sumunod. Sinubukan niya ulit, mas malambot na. 3 taon, Eve. Talagang itinatapon mo lahat yon, tinitigan ko siya. Hindi. Ikaw ang gumawa. Naglalakad lang ako palabas sa mga guho. Hindi siya gumalaw nang dumaan ako sa tabi niya. Hindi sumunod nang isinara ko ang pinto. Sa labas, nagiging rose gold ang langit sa gabi. Naririnig ko pa rin ang tibok ng puso ko habang bumababa sa hagdan, matatag, sigurado, malinis. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako lumingon pabalik. Sa Martes ng umaga, kumalat na ang kwento ng higit pa sa inakala ko. Laging nag-uusap ang mga tao. Laging pinupuno nila ang katahimikan ng sariling bersyon, lalo na kapag pumili ang isang babae ng katahimikan kaysa paliwanag. Si Liam ang nagsigurado niyon. Nagising ako sa 2 dosenang notifications, mga screenshot mula sa mutual friends. Nag-post siya ng late Monday night. Kapag ang girlfriend mo ng 3 taon ay nagdesisyon na magselos dahil sa galit, may mga taong hindi kayang hawakan ng healthy friendships. Manipulation, hindi pag-ibig. Ang larawang pinili niya namin ni Noah sa beach, sadyang na-crop. Para mas masahol pa, hindi mo makikita ang distansya sa amin, ang paddleboards sa pagitan ng paa namin. Ang tawa na hindi flirty, kundi malaya. 2 tao lang na nagyelo sa sandali na kaya niyang itwist. Sa baba ng post, sumalakay ang comments. Deserve ng mga lalaki ang mas mabuti. Toxic behavior 101. Laging may selos vibes siya. Nag-scroll ako, isang kamay nakahawak sa mug ng kape, matatag ang pulso. Mas malambot ang bawat salita kaysa inaasahan ko, parang mga bato na itinapon sa nagyayelong lawa. Tapos, pagkatapos kong isara ang app, nakita ko ang comment niya. Ni Claire, ginawa mo ang lahat ng kaya mo, Liam. Hindi niya iginalang ang meron kayo. May mga taong hindi kailanman. Tinitigan ko ang screen at sandaling tumigil ang lahat. Pagkatapos ay tumawa ako, matalim at hindi inaasahan na tunog na nagulat pa sa akin. Siyempre, ganito ang mangyayari. Buong-buo nang nag-flip ang narrative. Ako ang reckless na babae at siya ang nasaktan na santo. Pero ang tungkol sa mga kwento, nagbabago sila kapag pumasok ang katotohanan na may resibo. Ginugol ko ang hapon sa sofa, inaayos ang mga lumang text, bawat screenshot, bawat mensahe, bawat nagiing insecure ka na ipinadala niya tungkol kay Claire, bawat matuto kang magtiwala at yung nagsimula ng lahat. Hindi pareho yon. Maingat kong inilagay sa isang post. Walang caption, walang galit, tahimik na lineup lang ng ebidensya. Tapos pinindot ko ang share. Sa una, wala. Tapos ping, isa pa, 12 nang. Nagsimulang lumitaw ang comment sa ilalim ng akin. Tessa. Grabe ang projection. Mark, dating co-worker ni Liam.
Nakakatawa na cheating lang kapag siya ang gumawa ng eksaktong pareho. Unknown. Wait, hindi ba si Claire yung nagpo-post ng flirty pics kasama niya sa winery? Tapos, parang divine timing, may nagtag sa boyfriend ni Claire, si Aaron. Hindi ko siya kilala, hindi ko kailangan. 10 minuto pagkatapos, nag-post siya ng carousel ng screenshots, mga mensahe mula kay Claire, kay Liam, late night texts, miss you selfies, kahit ilang may caption na nakakasuka basahin. For the record, isinulat ni Aaron, ito ang ipinadala ng girlfriend ko sa boyfriend ni Evelyn sa mga friend trips nila. Sa tingin ko pwede na tayong tumigil sa pagpapanggap. Biglang nagbago ang comment sections, kung saan dati paghatol, ngayon katahimikan, dahan-dahang dumating ang mga sorry. Madison, hindi ko alam ang buong kwento. Pasensya, Evangeline. Random follower. Grabe, talagang nilalaro niya ang dalawang panig. Isa pa. Masakit talaga ang salamin kapag malinis. Inilagay ko ang phone nang nakabaligtad at naglabas ng hininga na matagal ko palang pinipigilan. Nang gabing yon, tumawag ang nanay ko. Anak, ano bang nangyayari? May tawag sa akin ang nanay ni Liam na nag-rogue ka raw sa social media. Napabuntong hininga ako, pinindot ang sentido. Siyempre naman, totoo bang dinala niya yung babae sa Tagaytay? Oo. At ginawa mo rin oo. May pause. Pagkatapos, sa aking gulat, tumawa siya ng mahina. Alam mo ba, hindi ko talaga nagustuhan yung si Claire. Masyadong maganda para magkaroon ng boundaries. Ngumiti ako ng mahina. Mas maaga mo sanang sinabi sa akin yon. Sinabi ko na, sabi niya, ayaw mo lang makinig. Tama siya. 3 taon akong nagkumbinsi sa sarili na kaya ng rason ang pag-aayos ng double standard, na kung mas magaling akong magkomunika, magtiwala, manatiling kalmado, makakapagbalanse ako ng isang bagay na hindi kailanman patas mula umpisa. 2 araw pagkatapos, nag-text ulit si Liam. Liam, hindi ko alam kung bakit pinapangit mo pa rin ako. Liam, pareho tayong nagkamali. Gusto kong ayusin, pero mukhang gusto mo lang manalo. Liam, magpo-propose sana ako pagkatapos ng trip na yon. Halos napatawa ulit ako sa huli. Ang drama nito, ang timing, proposal. Pagkatapos ng buwan ng pag-invalidate sa akin, sing-sing bilang band-aid sa sugat na siya mismo ang gumawa. Nag-type ako ng isang pangungusap. Ako, hindi ka makakapag-propose sa taong hindi mo kailanman iginalang. Tapos binlock ko ang number niya. Ang mga linggo pagkatapos nyon ay kakaiba. Parang lumabas sa bagyo at napagtanto na hindi nagtapos ang mundo, nagbago lang. Lumipat ako sa maliit na studio apartment sa kabilang parte ng lungsod na may bintanang sumasalubong sa umagang liwanag at sahig na may kaaliwalas na creek. Bumili ako ng bagong pinggan, bagong kumot, bagong uri ng katahimikan. Tinulungan ako ni Noah magbuhat ng mga kahon. Hindi siya nagsalita ng marami, binuhat lang ang hindi ko kaya at pinatawa ako kapag masyado akong seryoso. Sa isang punto, itinaas niya ang chipped mug mula sa dating kusina ko. Itago o itapon, itago, sabi ko pagkatapos ng sandali. Marami na itong nalagpasan. Tulad mo, sabi niya. Tapos mas malambot. Okay ka lang ba? Tumango ako. Mas okay pa sa okay. Ngumiti siya. Brunch sa susunod na linggo, hindi ko palalampasin. Nang gabing yon, umupo ako sa balcony na may baso ng alak. Hindi para sa revenge o closure, kundi para sa kapayapaan. Tahimik ang lungsod sa baba, maliit na tunog na tumataas na parang bulong. May naglalakad ng aso, pagsara ng pinto ng sasakyan, hum ng lumang aircon. Naisip ko ang lahat ng sinabi ni Liam, lahat ng paraan na sinubukan niyang kumbinsihin ako na ang bersyon niya ng trust ang tanging tama, na ang pag-ibig ay pagwawalang bahala sa masakit, na ang katahimikan ay maturity. Dati niyang sinasabi, hindi pareho yon. At sa wakas, sumang-ayon ako sa kanya. Hindi pareho. Dahil nang umalis ako, hindi ako umalis para patunayan ang punto. Umalis ako para makahanap ng isa. At nang tumingin ako sa salamin na, yon, nakita ko na ang isang taong sulit ipagtanggol. Isang taong hindi na kailangang maging cool girlfriend. Isang taong hindi na kailangang magpaliwanag kung bakit mahalaga ang respeto. Isang taong kayang piliin ang sarili ng tahimik, walang fanfare. Itinaas ko ang baso sa skyline,
Sumasalamin ang lungsod sa ibabaw ng alak. Para sa kalinawan, bulong ko. At sa wakas ay tapos na sa pag-audition para rito.